Mama! Andito na si Papa! Marami siyang pasalubong! Tuwang-tuwa na sigaw ni Vivian at binuksan ang pinto. Anak, huwag ka maingay. Pumapasok sa loob ng bahay na saway ni David. Sorry po, Papa. Bulong ni Vivian. Okay lang, anak. Nasaan ang mama mo? Nasa kwarto po. Nagtutupi ng damit, katulong si Ate Vesper. Magalang na sagot ni Vivian. Okay, pupuntahan ko sila. Dito ka lang sa sala. Bantayan mo ang mga pinamili ko para hindi kalkalin ng pusa. Malumani na utos si David bago ito excited na pumunta sa kwarto. Asawa, bakit ang aga mong umuwi? Naglalagay ng damit sa aparador na tanong ni Vera. Umuwi ako ng maaga kasi may good news ako sa inyo. Nakangiti na sagot ni David. Umupo ito sa kama. Good news? Bagong loan ka sa 5-6 kaya marami kang pinamili. Rinig na rinig ko si Vivian. Ang dami mo raw pasalubong. Umiral na naman ang pagiging one-day millionaire mo. Nakahawak sa bewang na sermon ni Vera. Asawa, kumalma ka. Umupo kayo rito sa tabi ko. Sasabihin ko sa inyo ang good news. Bulong ni David. Papa, sabihin mo na, naririnig po kita. Busy sa pagpaplansya na sagot ni Vesper. Anak, hindi ko pwedeng lakasan ng boses ko. Umupo na kayo rito. Dapat tayong tatlo lang ang makakalam ng sikreto na to. Bulong ni David. Kinakabahan na isinarado ni Vera ang aparador bago ito umupo sa tabi ni David. Pinatay ni Vesper ang plancha bago siya tumayo sa likuran ng kaniyang mga magulang. Asawa, nakapulot ako ng 24-karat gold horse figurine sa tabing kalsada. Kumikinang ang mga mata na bulong ni David. Kinuha nito sa belt bag ang gintong kabayo na kasing laki ng tsapa. Kinakabahan na hinawakan iyon ni Vera. Pinisil at inalog. Grabe, ang bigat. Solid gold kaya to? Baka naman bakal ang loob. Asawa, palagay ko, real gold yan kasi hindi umoy bakal. Hindi dumidikit sa magnet at sobrang kinang. Nakatitig sa kabayo na sagot ni David. Okay, so jackpot ka ganun ba? What if hanapin to ng may-ari? Kailangan mo tong isauli. Kinakabahan na sagot ni Vera. Isauli kanino? Napulot ko yan sa gitna ng kalsada. Akala ko nga laruan pero pagkagat ko, muntik na ako mabungi. Iniisip ko na dalhin sa radio station. Pero baka ibang mag-claim. Mas mabuti na tayong makinabang dahil akong nakapulot. Makasarili na sagot ni David. Pahawak nga ako. Titignan ko kung may serial number. Curious na bulong ni Vesper. Hinawakan ng kabayo. Sinipat, binali-baliktad. Wala siyang serial number. Pero may nakaukit na double EE sa likod. Palagay ko pinagawa to ng may-ari for personal collection. Kailangan tong isauli. Kanino natin isasauli? Hindi natin alam kung sinong may-ari. Iniisip ko na ibenta yan sa probinsya. Mahal ang ginto ngayon. Malaking pera yan. Kapag naibenta, may puhunan na tayo sa negosyo. Nakatitig sa kabayo na sagot ni David. Sabagay, may point ka asawa. Pero hindi natin pwedeng angkinin ng hindi sa atin. Ang mabuti pa, itago muna natin ang ginto sa loob ng 2 linggo. Kapag may naghanap, isoli natin. Kapag walang naghanap, ibenta natin. Malumanay na paliwanag ni Vera. Good decision asawa. Nakangiti na sagot ni David. Itinago sa loob ng belt bag ang gintong kabayo. May another good news pa ako sa inyo. Na-approve ng vacation leave ko. Pwede na tayong umuwi sa probinsya mamayang gabi. Doon tayo magbabakasyon hanggang Holy Week. Nako, good news nga yan asawa. Mag-iimpake na ako. Mahirap sumakay kapag peak season. Excited na ako makita si Mama at Papa. Kumikinang ang mga mata na sagot ni Vera. Dahil once a year lang sila umuwi sa probinsya. Hindi po ako sasama. Maraming customer sa coffee shop. Wala akong kapalit. Hindi ako papayagan mag-leave. Binubuhay ang plansya na sagot ni Vesper. Naiintindihan ko anak. Pasensya ka na. Hindi ka namin mapatigil sa trabaho. Alam mo namang palagi tayong gipit. Ang mahal kasi ng bilihin. Nag-aaral pang 3 mong kapatid. Nakayuko na sagot ni Vera. Sus, nagdrama ka na naman, Mama. Okay lang po ako. Hindi ako mapapagod magtrabaho para sa inyo.
Nakangiti na sagot ni Vesper. Hayaan mo anak, yayaman na tayo. Pagkabenta ko ng gintong kabayo. After 2 weeks, sumunod ka sa probinsya. Magsisimula tayo roon ng bagong buhay. Nakangiti na sagot ni David. Tumango si Vesper. Panganay siya sa 4 na magkapatid. 21 years old na siya. Graduate ng senior high school. Hindi na siya nag-aral ng college upang matulungan ng pamilya niya. Sesarya ng mama niya sa bunso kaya hindi ito makapagtrabaho ng mabigat. Asawa, maghain ka na. Mag-iimpake ako ng mga damit na dadalhin natin sa probinsya. Tawagin mo rin si Daniel at Vince. Kanina pa sila naglalaro sa labas. Binubuksan ang bag na utos ni Vera. Tumango si David bago maliksi na lumabas ng kwarto. Where's my damn coffee? Galit na sigaw ni Gabriel. Mainit ang ulo niya dahil naiwala niya ang mafia seal. 8 oras na siyang nakatitig sa TV screen. Pinapanood ang CCTV footage na kuha sa iba't ibang sulok ng Victoria City. Boss, hindi na ako nagtimpla ng kape dahil nakalimang baso ka na simula kaninang umaga. Baka bumigay ang kidney mo. Magalang na sagot ni Paulo, ang kanang kamay niya. Buisit, we need to find the mafia seal bago pa makuha ng kalaban. Nanggigigil na sagot nito. I understand your concern. Mas mapapabilis ang paghanap natin kapag humingi tayo ng tulong sa IT department. Malumani na suggestion ni Paulo. We can't do that. Hindi dapat malaman ng grupo na wala sa akin ng mafia seal. We don't know kung may traitor ba sa grupo. Kailangan natin mahanap ang mafia seal bago sumikat ang araw. May important family gathering ako bukas. Mapanganib na sagot niya. Okay, isipin mong mabuti kung saan ka huling pumunta bago mawala ang mafia seal. Maybe doon mo nahulog kasi hindi ka rin sigurado kung ninakaw ba sa bahay mo. Nakatitig sa mukha niya na sagot ni Paulo. Sumali ako sa motor racing kagabi. I remember na inilagay ko sa bulsa ng jacket ang mafia seal bago ako nagmaneho. Nakahawak sa sentido na sagot niya. Okay, panoorin natin ang CCTV footage sa main road. Nagtitipa na sagot ni Paulo. Pinlay nito ang copy ng CCTV footage kaninang umaga. Tahimik na pinanood nila ang video. Sabay na kumunot ang noon nila nang bumaba ang delivery rider sa motor. Yumuko ito. May kumikinang na dinampot. Pause the video. I-zoom mong bagay na pinulot ng lalaki. Nakatitig sa monitor na utos ni Gabriel. Nagmamadali na sumunod si Paulo. Ngumiti sila nang makumpirma nila na mafia seal ang pinulot ng lalaki. We need to find that man. Trace a plate number at pumunta ka sa kumpanya na pinagtatrabahuan niya. Malumanay na utos niya. Nabawasan ang init ng kaniyang ulo. Hindi ganun kadaling makipag-deal, boss. Alam mo naman na mukhang perang ibang tao. Oo, ikaw may-ari ng mafia seal pero iniwala mo. Napulot niya. Kailangan natin ng pera pang tubos. Nakangisi na sagot ni Paulo. Kumilos ka na. Magpagawa ka ng replika. Pagpalitin mo. Pwede rin na bigyan mo ng 1 milyon para tumahimik. Magsama ka ng 2 tauhan. Huwag kayong babalik rito na hindi dalang mafia seal. Maotoridad na utos niya. Sumaludo si Paulo bago lumabas ng opisina. Anak, mag-ingat ka araw-araw. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Paglabas mo sa trabaho, dumiretso ka agad sa bahay. Huwag mo kakalimutan ilak ang pinto at mga bintana bago ka matulog. Malambing na bili ni Vera. Don't worry, Mama. Malaki na ako. Promise, hindi ko kakalimutan ang mga bilin mo. Tatawagan kita araw-araw. Nakangiti na sagot ni Vesper at hinalikan ito sa pisngi. I love you, Nak. Aalis na kami. Nakasakay na ang driver at konduktor. Mag-ingat kapag uwi. I love you too, Ma. Ingat kayo sa biyahe. Malambing na sagot ni Vesper. Ngumiti si Vera bago ito umakyat sa bus. Pinanood ni Vesper ang dahan-dahan na pag-alis ng bus sa terminal. Nakaramdam siya ng lungkot nang hindi na niya matanaw ito. Naglakad siya paalis sa terminal. Tatawid sana siya papunta sa kabilang kalsada pero hindi natuloy dahil may dumating na pulang kotse. Bumaba ang 3 lalaki. Dumiretso ang 2 lalaki sa opisina ng dispatcher. Magpapabook yata ng tiket. Ang isang lalaki naman ay tumayo sa tabi niya. Sumabay sa pagtawid.
Mabilis siyang naglakad pa uwi para makatulog ng maaga. Kumunot ang noo niya nang makita niya ang nakaparada na 2 kotse sa labas ng iskinita kasi wala namang mayaman sa kanilang lugar. Baka bisita na chairman. Naglalakad na bulong niya. Kinuha niya ang susi sa bag, ipinasok sa doorknob. Pinihit iyon pabukas. Pumasok siya sa loob at isinarado ang pinto. Pipindutin sana niya ang switch ng ilaw pero biglang may tumakip sa bibig niya at binulungan siya na huwag sumigaw. Nanginginig sa takot na tumango siya. Iharap mo siya sa akin. Mariin na utos ng lalaki. Walang imik na pinihit siya ng lalaki paharap. Automatic na pumikit siya nang itapat sa mukha niya ang maliit na flashlight. You're beautiful. Open your eyes. Kalmadong utos nito. Natatakot na dumilat siya. Nagkatitigan silang dalawa. Nakaupo ito sa bangko. Nakangisi. Uutusan ko ang tauhan ko na pakawalan ka. If you promise me na hindi ka sisigaw at magwawala. Don't worry. Hindi kami masamang tao. Hindi ka namin sasaktan. Malumanay na paliwanag nito. Namumula ang mga mata na tumango siya dahil hindi siya naniniwala sa sinabi nito. Let her go, Brando. Nakatitig sa mga mata niya na utos nito. Sumisinghap na lumayo siya sa lalaki. Sumandal siya sa pinto. Pinihit ang doorknob pero ayaw mabuksan. Nakalak sa labas. Huwag mo subukan tumakas. I have 10 men outside. Hindi sila magdadalawang isip na buhatin ka pabalik dito sa loob. Sarcastic na sagot ng lalaki. Okay. Nanginginig ang baba na sagot niya. Anong kailangan mo sa akin? Bago ko sabihin, lumapit ka muna rito. Tumayo ka rito sa harapan ko. Mapanganib na utos nito. Nanginginig ang mga tuhod na naglakad siya papunta sa harapan nito. You're trembling. But why? Hindi kita sinaktan. I just ordered you na tumayo sa harapan ko. Hindi naman yun mahirap gawin. Nakakaasar na saad nito. Mister, palagay ko tanga ka. Natural matatakot ako dahil pinasok ninyo ang bahay ko. Hindi kita kilala. Bakit pumasok kayo rito? Anong kailangan ninyo? Galit na tanong niya. Tumikwas ang upper lip ng lalaki. Ngumisi bago tumawa. I like your fighting spirit. Interesting. But make sure na hindi ka magsisinungaling sa akin para hindi ako magalit. Nakangiti na sabi nito. Hinawakan ng baba niya. Hinila iyon ng marahan. Napaluhod siya sa sahig. Look at me and answer me honestly. Kung nasaan ang golden horse? Nabingi siya sa tanong ng lalaki at umilap ang kanyang mga mata. Hindi niya pwedeng sabihin na dinala sa probinsya upang hindi mapahamak ang kaniyang pamilya. Hindi ko alam. Wala akong ginto. Kitang-kita mo naman na bulok ang bahay namin. Kinakabahan na pagsisinungaling niya, pero hindi niya ipinahalata. Nice try. Galit na bulong nito at pinisil ng mariin ang baba niya. I will ask you one last time. Saan itinago ng papa mo ang golden horse? Kinalibutan siya. Gusto niyang umamin pero hindi pwede. Mister, hindi ko talaga alam. Sinungaling. Galit na bulong nito. Hindi makasigaw dahil maririnig ng mga kapitbahay. How much do you want? Give me your price. Hindi siya sumagot. Galit na binitawan ng lalaki ang baba niya. Binuksan ng maleta, idinukdok ang mukha niya sa pera. Naiiyak na dinampot niya ang 3 bugkos ng pera at malakas na isinampal sa pisngi nito. Hindi ko kailangan ng pera mo. Umalis na kayo. Galit na bulyaw niya sa mukha nito. Of course, you don't need my money. Dahil mas mahal ang golden horse. Galit na sagot nito. Marahas na hinapit ang bewang niya. Napaupo siya sa matigas nitong mga hita. Natataranta na sinampal niya ang lalaki at mariin na kinagat sa balikat. Aray! Malakas sa sigaw nito at galit na hinawakan siya sa liig. Tapos bigla siyang hinalikan. Nanlaki ang kanyang mga mata at unti-unting pumatak ang luha. Nabasa ang kanyang mga pisngi. Umagos sa kanyang mga labi kaya pinakawalan siya ng lalaki. Tinitigan siya sa mga mata at pinunasan ng mga luha. Don't cry. Be a good girl. Nakakainsulto ng bulong nito. Gusto niyang sumagot pero hindi niya ginawa dahil biglang lumapit ang alalay nito. May ibinulong.
hindi niya narinig. Man, let's go. Isa-isa tayong lalabas para hindi halata. Tuso na utos ng lalaki. Tumayo ito, kinarga siya ng pa-bridal style. Saan mo ko dadalhin? Takot na tanong niya. Sa bahay ko. Naglalakad na sagot nito. Hindi, pwede. Ayoko. Humihikbi na sagot niya. Stop crying. Ayoko nang maingay. At wala kang karapatan na tumanggi. Dahil kinuha ng papa mong golden horse, pero ayaw mong umamin. Lumalabas sa iskinita na sagot nito. Huwag kang manisi. Kasalanan mo lahat dahil iniwala mo. Galit na sagot niya at kinurot ito sa tiyan. Ouch! Hahalikan kita ulit kapag hindi ka tumigil. Nanlilisik ang mga mata na sagot nito at kumindat. I admit my mistake, pero nasilaw sa ginto ang papa mo, imbes na isauli sa akin. Huwag mo na siyang ipagtanggol. I already watched the CCTV footage. Kitang-kita na dinampot niya ang golden horse. So, alam mo na pala ang totoo. Ibaba mo na ako. Tatawagan ko si Papa na isauli sa yung golden horse. Mataray na sagot niya. Don't call your father para hindi sila mapahamak. Nakatitig sa mga mata niya na sagot nito at ipinasok siya sa loob ng kotse. Bigla siyang kinabahan. Gusto niyang magtanong pero hindi niya magawa dahil inatake siya ng nerbiyos. Nanginginig na pumikit siya at sumandal. Tumulo ang luha niya nang umandar ang kotse palayo sa kanilang bahay. Inatake ng matinding nerbiyos si Vesper nang pumasok ang kotse sa malawak na property ng pamilya Escobar dahil sila ang pinakamayaman sa kanilang lugar. Ang pamilya Escobar ang may-ari ng Victoria City. Marami silang negosyo, hotel, restaurant, casino at iba pa. Untouchable family ang tingin sa kanila ng mga tao. What are you waiting for? Bumaba ka na. Masungit na utos ng lalaki. Sandali, hindi ako makatayo. Nanginginig ang mga paa ko. Tuhod at binte. Sobrang bilis din ang tibok ng puso ko dahil sa takot. Umiiyak na sagot niya. Tss, I told you. Don't be scared. Hindi kita sasaktan. Malumanay na sagot nito. Pinunasan ng luha niya. Marahan siyang binuhat. Pumasok sila sa vintage villa. Medyo maliit yon kumpara sa villa na nakatayo sa harapan. Ibinaba siya ng lalaki sa sofa. Inutusan ang tauhan na kumuha ng tubig. Kumain ka na ba ng dinner? Nakatitig sa mukha niya na tanong nito. Nanginginig na tumango siya. Okay, uminom ka ng tubig para kumalma ka. Hindi niya kinuha ang baso. Natatakot na tumayo siya at tumakbo sa pinto na para bang bubukas iyon ng kusa. Damn, stop acting like a lunatic. Walang lason tong tubig. I'm not a poisoner. Nayayamot na paliwanag nito at ininom ang tubig. Umiiyak na sumandal siya sa pinto at nakiusap. Please, let me go. Pauwiin mo na ako. Sasabihin ko kay Papa na isauli sa yung golden horse. Maniwala ka, hindi namin agad plano na ibenta ang ginto. Ang sabi ni Papa, hihintay niya sa loob ng 2 linggong may-ari. Really? Eh bakit pumunta sila sa probinsya? Ibebenta nila roon ang ginto? Sarcastic na tanong nito. No, umiiling na sagot niya. Every summer, umuwi kami sa probinsya. Doon namin ipinagdiriwang ang Holy Week. Okay, maybe you're telling the truth. But this case is not a negotiable anymore. Dahil 2 beses ka nagsinungaling kanina. I told you, galit ako sa sinungaling. Pinarurusahan ko sila dahil ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Mariin na sagot nito. Yes, I admit nagsinungaling ako. Dahil natatakot ako na mapahamak ang pamilya ko. Please, give me another chance. Tatawagan ko si Papa. Sasabihin ko sa kanya na isoli sa yung golden horse. Nakatitig sa mga mata nito na pakiusap niya. Okay, bukas na natin pag-usapan ng bagay na ito. Hating gabi na. Inaantok na ako sa pagod. Pumunta ka na sa kwarto. Maligo ka, maghilamos at mag-toothbrush bago matulog dahil ayaw ko nung madumi. Masungit na utos ito. Natatakot na tumango siya.
Iniisip niya na papasok ito mamaya sa kwarto. Tatabihan siya sa pagtulog, kaya inutusan siyang maligo. Bakit hindi ka pa kumikibo? Natatakot ka na naman. Gusto mong mapabuhat? Tss, hindi libreng serbisyo ko. Sarcastic na sabi nito. Hindi ko alam kung sang kwarto ko pupunta. Malumanay na sagot niya. Tumawa ang mga tauhan. Nakasimangot na binato nito ng unan at inutusan na lumabas. Sa second floor ang kwarto mo. Unang pinto. Nakatingin sa hagdan na sagot nito. Patayin mo ang mga ilaw pag akyat mo. Wala ritong katulong. Okay, maiksi na sagot niya at tinalikuran ito. Pinagmasdan niya ang buong bahay nang umakyat siya sa hagdan. Naghahanap siya ng daan palabas. Plano niya na tumakas mamaya. Pinihit niya ang doorknob. Sumalubong ang madilim na kwarto. Malungkot na isinarado niya ang pinto bago siya umupo sa sahig. Hindi niya binuhay ang ilaw dahil iniisip niya na mayroong CCTV camera. Makikita ng lalaki na nanghihina siya at tuliro dahil sa sobrang takot at pag-aalala. Dahan-dahan na pinihit ni Vesper pabukas ang doorknob. Nakayapak na lumabas siya ng kwarto. Dumungaw siya sa sala bago maingat na bumaba ng hagdan. Madilim sa loob ng villa. Sigurado na hindi siya makikita. Dumapa siya sa sahig pagkababa niya sa hagdan. Gumapang siya papunta sa center table na pinagpapatungan ng telepono. Dadamputin na sana niya ang telepono pero hindi natuloy dahil biglang nagsalita ang lalaki at tinutukan siya ng flashlight. Come here. Sleep beside me. Don't try to call your father para hindi uminit ang ulo ko. Hindi siya sumagot. Naiiyak na sumubsob siya sa sahig. Lumapit ka na rito. Huwag mo akong hintay na tumayo. Kung ayaw mo na ihagis kita palabas sa bintana. Galit na utos ito. Pakialam ko sa'yo. Ihagis mo kung gusto mo. Palaban na sagot niya dahil iniisip niya na malaki ang chance na makatakas siya sa ospital. Pwede siyang humingi ng tulong sa nurse, doktor, security guard at janitor. Really? Gusto mo talaga na ihagis kita? Seryosong tanong nito. Yes, para matapos ang problemang to. Galit na sagot niya at nagmamadali siyang tumayo. Napanganga siya at sumigaw ng malakas nang makita niya ang lalaki na nakadapa sa sofa. Walang damit. Stop screaming. Nakakabingi ka kanina pa. Galit na sigaw nito at tumayo. Diyos ko po, huwag ka lalapit. Umaatras sa sigaw niya. Nanigas ang kanyang mga tuhod nang makorner siya sa sliding door. Huwag ka lalapit. Itago mo yan. Diyos ko, hindi pa ako nakakita at nakakahawak ng ganyan. Really? So dapat magpasalamat ka sa akin dahil nakakita ka ng jumbo. Nakangisi ng sagot nito. Dinikdik siya sa sliding door. Nanginginig na yumuko siya at itinulak ang dibdib nito pero matigas at malakas. Sumakit ang mga palad niya. Hindi niya matuhod dahil nakadikit siya sa sliding door. Nakadikit sa puso niya ang lakatan. Stop moving, Vesper. Para hindi magalit lalo. Humihingal na bulong nito sa kaliwa niyang tenga at hinila pa itaas ang dalawa niyang mga kamay. How did you know my name? Stalker ba kita? Umiiyak na sigaw niya. I have so many resources. It's so easy for me na alamin lahat ng bagay tungkol sa pamilya mo. Mayabang na sagot nito. So pinagmamalaki mo na mayaman ka? Na kaya mong gawin lahat? Sige, gawin mo lahat ng gusto mo. Sirain mo ang pamilya namin. Total yun naman ang gusto mo, diba? Kaya ayaw mo akong pakawalan. Galit na sigaw niya. Huwag kang pa-victim, Vesper. Hindi tayo aabot sa ganito kung hindi matigas ang ulo mo. I already give you a second chance. Pinatulog na kita pero hindi mo sinunod. Mas pinili mo na gumapang sa sahig na parang butiki kaysa mahiga sa malambot na kama. Sarili mong sisihin mo. Huwag ako. Galit na sagot nito at kinarga siya. Sorry na. Please, ibaba mo na ako. Pangako, hindi ko na uulitin. Tumutulo ang luha at sipon na pakiusap niya pero hindi ito nakinig. Dire-diretso na umakyat ito sa hagdan. Pumasok sa kwarto. Dinala siya sa banyo.
Karga-karga siya na umupo ito sa bathtub at binuhay ang gripo. This is not right. Pwede ba umalis ka na? Kaya kong maligo mag-isa. Namumula ang mga pisngi na pakiusap niya. No, ayokong umalis. This is my home. Wala kang karapatan na utusan at paalisin ako. Masungit na sagot nito at pinisil ang ilong niya. Pero may karapatan ako na ipagtanggol ang sarili ko. I need privacy. Wala kang karapatan na makita ang buo kong pagkatao. Nakatitig sa mga mata nito na pangangatwiran niya. Yes, tama ka. Pero nakita mo na lahat sa akin. So we're even. Huwag ka na mahiya. Piloso po na sagot nito. Galit na sumimangot siya at sinampal ito ng malakas bago sinabunutan. Ouch! You're hurting me. Nakahawak sa braso niya na sigaw nito. You deserve it. Ang kapal na mukha mo. Galit na sagot niya. Damn it! Galit din na sigaw nito. Niyakap siya sa bewang at purisado na bumaliktad. Napunta siya sa ilalim. Nakainom siya ng tubig. Sumisinghap na umupo siya sa bathtub. Namumula ang mga mata na tinitigan ito bago siya nagsalita. I know na importante ang ginto, pero hindi mo to kailangan gawin sa akin dahil willing kami na ibalik sa iyong kabayo. Bakit ba hindi mo yun maintindihan? Shut up! Wala akong ginagawang masama sa'yo, Vesper. Ikaw ang unang nanakit. Overacting ka. Sinungaling pa. Galit na sagot nito at nagdadabog na tumalikod. Umiiyak na sumandal siya sa bathtub. Tumitig sa kisame, naghahanap ng sagot kung kailan siya makakauwi at kung maayos ba ang kalagayan ng pamilya niya. Mugto ang mga mata na dumilat sa Vesper. Nagugutom na tumingin siya sa bintana. Kagabi pa kumukulo ang tiyan niya pero hindi niya masabi sa lalaki kasi baka lagyan ito ng laso ng pagkain. Nauuhaw na sumubsob siya sa unan. Umiiyak na sumigaw roon upang hindi marinig sa labas. Stop crying, Vesper. Bumangon ka. Kailangan mong lubaban. Hindi ka pwedeng sumuko. Kailangan ka ng pamilya mo. Magpakabait ka sa lalaking hambog. Kunin mo ang tiwala niya. Saka na tumakas kapag nakakita ka ng magandang pagkakataon. Palaban na payo ng isip niya. Malungkot na bumangon siya. Pumunta sa banyo. Naghilamos at nagsipilyo. Sinuklay ng daliri ang magulong buhok. Hinigpitan ng pagkakatali ng bathrobe upang hindi mahulog. Lumabas siya ng kwarto. Maingat na bumaba sa hagdan. Walang tao sa sala pero amoy na amoy niya ang mabangong putahe sa kusina. Nagugutom na pumunta siya roon. Tumigil siya sa paglalakad nang masilayan niya ang malapad na likod ng lalaki. Gumagalaw ang muscle nito. Stop staring at me, Vesper. Baka mabusog ka. Hindi mo makain tong niluto ko. May hawak na sandok na biro nito at nakangiti na lumingon. Nag-iwas siya ng tingin. Nakayuko na umupo siya sa bangko. Bakit ang tahimik mo? May sakit ka ba? Nag-aalala na tanong nito. Sinalat pa ang noo niya at leeg. Kanina pa ako gutom. Kagabi ko pa iniisip ang pamilya ko. Gusto ko silang makita. Gusto ko malaman kung nakarating ba sila ng ligtas sa probinsya. Malumanay na sagot niya. Don't worry. Maayos ang pamilya mo. Kumain ka na. Malambing na sagot nito bago naghain. Paano ako makakasigurado na ligtas sila? Nakatitig sa mga mata nito na tanong niya. Mamayang gabi, ibabalik ko sa yung bag mo. Tawagan mo sila sa video call. Nagsasandok ng pagkain na sagot nito. Bakit mamayang gabi pa? Pwede naman ngayon, di ba? Nakikiusap na sagot niya. Huwag ka nang magreklamo. I am the boss here. Ako ang masusunod. Kumain ka na. May pupuntahan tayo mamayang gabi. Malamig na sagot nito. Bumalik na naman sa pagiging masungit. Pwede bang malaman ang pangalan mo? Bago tayo kumain. Kagabi pa tayo magkasama pero hindi pa kita kilala. Malumanay na pakiusap niya. Call me Gabriel. Malambing na sagot nito at nilagyan ng pagkain ng plato niya. Nice name. Tunog anghel pero arugante ka kumilos. Honest na sagot niya. Tumawa si Gabriel. Pinisil ang ilong niya bago nagsalita. Hindi ako arugante. Prangka ako. Ayaw ko sa user at sinungaling. Naiintindihan kita pero hindi ako manggagamit. Hindi kita kailangan. Hindi ako interesado sa'yo.
Kagabi ko pa gusto umuwi pero ayaw mong pumayag. Masungit na sagot niya. Ang cute mong mapikon. Sarcastic na sagot nito at akmang susubuan siya. Pero tumikom ang bibig niya. I'm not a baby. Huwag mo akong subuan. Nakatikwas ang kilay na sagot niya. Okay, then feed me. I am a big baby. Nakakaasar na utos nito. Ayoko. Kanina pa ako gutom. Matalim ang mga mata na sagot niya at nagmamadali siyang kumain. Gusto niyang bumait. Gusto niyang sundin lahat ng utos ni Gabriel para makuha ang tiwala nito. Pero hindi siya tanga. Hindi siya utu-uto. Diyos ko po, ang hirap talaga makisama sa ibang tao. Mas okay talagang mag-isa. Ako na maghugas. Pumunta ka sa sala. Kunin mo roon ang mga paper bag. Dalhin mo sa kwarto. Namili ako kanina ng mga gamit mo. Nakatitig sa mukha niya na paliwanag ni Gabriel. Salamat pero babayaran ko lahat yun pag sahod ko. Pwede ba akong pumasok sa Victoria Latte mamayang hapon? Kailangan ko magpakita roon upang hindi ako matanggal sa trabaho. Malambing na pakiusap niya. Bukas ka na pumasok. Tatawagan ko mamaya ang manager mo. Sasabihin ko na absent ka. Malumanay na sagot nito. Gabriel, seryoso ako. Kailangan kong pumasok. Masungit ang manager namin. Ayaw niya ng tamad at absentera. Nakahawak sa braso nito na pakiusap niya dahil hindi siya pwedeng mawala ng income. Relax. I can solve your problem, okay? Kunin mo na ang mga paper bag sa sala. Bumalik ka na sa kwarto. Magbihis ka at matulog para fresh ka mamaya. Malambing na sagot ni Gabriel. Pinisil pa ang baba niya. Malungkot na tumango siya at tinalikuran ito. Dumiretso siya sa sala. Kumabog ang dibdib niya nang makita ang paper bag ng Zara at Victoria's Secret dahil mamahalin ang mga brand na yon. Hindi niya hinawakan ang mga paper bag. Bumalik siya sa kusina. Gabriel, hindi ko tatanggapin ang mga pinamili mo. Wala akong pambayad. Taas noon na sabi niya. Accept it. Hindi mo kailangan magbayad. Naghuhugas na sagot nito. Ayoko. Umuwi tayo sa bahay. Kukuha ko ng mga gamit. Matigas ang ulo na pangangatwiran niya. Okay, fine. Huwag mong tanggapin. Isasama kita sa family gathering mamayang gabi na bathrobe lang ang suot. Let's see kung saan naabot ang katigasan ng ulo mo. Galit na sagot nito. Ibig sabihin, gagawin mo akong escort? O plano mo ko ibenta? Kinakabahan na tanong niya. Umayos ka nga. May kasunduan tayo na sasama ka sa akin mamaya para makausap mo sa video ko lang pamilya mo. Nagbabanlaw ng pinggan na sagot nito. Okay, deal. Pero mangako ka na hindi mo ako lolokohin. Diskumpiyado na sagot niya. Trust me, hindi ako manluloko. Nakapingy finger na sagot nito. Very good. Malumanay na sagot niya at tinanggap ang pinky finger nito bago siya tumalikod. Dinampot niya ang mga paper bag. Dinala niya sa kwarto. Binuksan niya isa-isa. Nalula siya nang makita ang mga sexy lingerie, expensive dress, sandals at makeup. Oh my, this is gorgeous. But I can't wear this. Masyadong sexy. Hawak-hawak ang red lingerie na bulong niya. Sus, Vesper ang OA mo. Pwede mo namang suotin. Wala namang makakakita sa'yo. In fairness, ang taas ng standard ni Gabriel sa damit. Gumasto siya ng malaki para sa'yo. Maybe he's a good catch. Kinikilig na bulong ng isip niya. No, hindi ako pwedeng matuwa sa mga regalo niya. Umiiling na bulong niya at ibinalik ang mga lingerie sa paper bag. Ternohan na black nighties ang isinuot niya. Humiga siya sa kama. Nagtakip ng unan sa mukha para mabilis siyang makatulog. Mainit ang panahon. Gusto sana niyang buhayin ang aircon pero hindi niya magawa kasi baka singilin siya ni Gabriel. Tinawagan ni Gabriel ang manager ng Victoria Latte bago ito umakyat sa second floor para i-check si Vesper. Ipinasok nito ang susi sa keyhole para mabuksan ang pinto. Dahan-dahan na pumasok ito sa loob ng kwarto. Binuhay ang aircon. Tumayo ito malapit sa gilid ng kama. Inalis ang unan na nakatakip sa mukha ng dalaga. You are beautiful, Miss Amazona. Nakangiti na bulong nito. Hinawi nito ang buhok.
Kinumutan ng dalaga, hinalikan sa noo bago ito lumabas ng kwarto. Kinakapos ng hininga na dumilat si Vesper. Nagpanggap siyang tulog para malaman ang pakay ng binata. Oh my God, napaka-gentleman niya. Siguro hindi naman talaga siya masama. Pero hindi pwede na lumambot ang puso ko hanggat hindi ako nakakasigurado na ligtas ang pamilya ko. Naguguluhan na bulong niya. Stop being naive, Vesper. Huwag ka magpapadala sa peking kabaitan. Mas mabuti na hawak mong alas para hindi ka matalo agad sa laban. Tuso na payo ng isip niya. Tama, hindi ako dapat magpalinlang kasi hindi ko alam kung saan talaga kami pupunta mamaya at hindi ko alam kung tutuparin ba niya ang pangako niya na pwede ko nang kausapin sa video call ang pamilya ko. Palaban na bulong niya. Bumangon siya. Pinasaka ng hairpin ang keyhole upang hindi mabuksan. Finally, pwede na akong makatulog. Nakangisi na bulong niya. Dumapa siya sa kama, nagtalokbong ng comforter. Humahanga na pinagmasdan ni Gabriel ang magandang mukha ni Vesper, pababa sa balingkinita na bewang at mahabang mga bias. Pumitik ang puso niya ng graceful na tumayo ito sa kanyang harapan at tinitigan siya sa mga mata. You look stunning. Bagay sa iyong white dress. You look like an 18-year-old bride. Nakatitig sa mapula nitong mga labi na papuri niya at pinisil iyon ng mahina. Namumula ang mga pisngi na suminghap ang dalaga. Hinawakan ang braso niya at matalim na nagsalita. Don't touch me. Hindi ako komportable. Hindi ako sanay sa ganito. Well, kailangan mong masanay. Act like you own me. Act like you are my legal wife. Mainit na bulong niya sa kaliwa nitong tenga. What do you mean? I don't understand. Stress sa tanong nito, kumunot pa ang noo. Just do what I say. Nakangiti na sagot niya upang hindi ito mag-alala. Susuotan kita ng necklace. Huwag mong tatanggalin. Dapat, suot mo ito palagi. Naguguluhan na tumango si Vesper. Pumikit ito ng mariin nang sumayad ang mga daliri niya sa makinis itong batok nang ikabit niyang kwintas. Open your eyes. Look at the mirror. Hinahaplos ang batok nito na bulong niya. Tumatahip ang dibdib na dumilat si Vesper. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Apektado siya sa mainit na palad ni Gabriel. Para iyong kuryente na dahan-dahan gumagapang sa kanyang mga ugat. Gusto niyang lumayo pero wala siyang karapatan. Hawak ng binata ang kapalaran niya. Nagpipigil ng damdamin na tumingin siya sa salamin. She gasped harshly nang masilayan niya ang 24-karat gold necklace. Lumayo siya kay Gabriel at tatanggalin sana ng kwintas pero pinigilan siya nito. I can't accept this. Andito ako ngayon sa poder mo dahil sa gintong kabayo. Tapos ngayon bibigyan mo ako ng ginto. Nakakainsulto, di ba? Kayang-kaya mo bumili ng isang maleta na ginto pero hindi mo kayang ipaubaya sa mahirap ko ng mga magulang ang kapiranggot na ginto. Mariin na paliwanag niya. Yes, I can give you more gold, but not the golden horse. Mariin na sagot ni Gabriel at hinawakan siya sa leeg. Why? Matapang na sagot niya at tinitigan ito sa mga mata. None of your business. Sarcastic na sagot nito bago siya hinila ng marahan papunta sa garahe. Binuksan ng driver ang pinto ng limousine. Masama ang loob na sumakay siya sa likod. Napasinghap siya nang umupo si Gabriel sa tabi niya. Bakit dito ka umupo? Hindi ka ba magmamaneho? Masungit na tanong niya. I have a driver and mas masarap magbiyahe kapag katabi ka. Nakangisi na sagot ni Gabriel. Kinabig siya at inakbayan. Inamoy ang mahaba niyang buhok. Bastos! Galit na sigaw niya at kinagat ito sa balikat. Ow! Nasasakta na sigaw ni Gabriel. May pinindot ito na button sa likod ng upuan. Sumarado ang bintana sa likod ng driver. Hindi na sila kita. Kinakabahan na umatras siya. Madilim ang anyo na hinila ni Gabriel ang mga paa niya. Napahiga siya sa upuan. Tinakpan ng palad ang bibig niya bago siya nilagyan ng kiss mark sa leeg. Do you like it? We're even now. Nakakainsulto na bulong nito. Galit na nakipagtitigan siya upang maitago ang hinanakit at mga luha na gustong pumatak. Nanginig ang mga tuhod ni Vesper nang pumarada ang limousine sa magarang parking lot ng Victoria Luxurious Hotel.
dahil milyon ang halaga ng bawat kwarto nito. Sobrang mahal din ng mga pagkain at inumin. Gabriel, ayaw kong sumama sa loob. Hindi ako bagay dito. Ikaw na lang ang pumuntang mag-isa. Kinakabahan na sabi niya. Vesper, huwag kang mag-inarte ngayon. Kung ayaw mong bumaba, bibigyan kita ng grand entrance. Bubuhatin kita, papasok sa loob. Naiirita na sagot nito. Tikom ang bibig na tumango siya at nagmamadali na lumabas sa limusin. Good girl. Now smile and walk gracefully. Bulong na utos nito. Nayayamot na ngumiti siya at humawak sa braso nito. Taas noon na pumasok sila sa hotel. Tumahimik ang mga tao na kanina ay busy sa pag-uusap. Nakataas sa mga kilay na pinagmasdan sila at palihim na nagbulungan. Oh son, mabuti naman at dumating ka na. Kanina ka pa namin hinihintay. Ayaw nila simulan ng party na hindi ka kasama. Nakangiti na litanya ng lalaki na nasa edad 57. Stop the plasticity, father. Hindi bagay sa'yo nakangiti. Mukha kang clown na masamang ugali. Nakasimangot na sagot ni Gabriel at nilampasan ito. Lumapit sila sa presidential table. Nakipagkamay sa mga important visitor bago umupo. Good evening, ladies and gentlemen. Sisimulan na po natin ang taunan na pagdiriwang ng billionaire business clan na kinabibilangan ng mga bigati na negosyante. Excited na ba kayong malaman kung sino ang top 1 sa listahan? Nakangiti na tanong ng MC pero walang sumagot. Seryoso ang mga bisita. Nakikiramdam sa paligid. Okay, let's proceed. Inaaniyahan ko na umakyat dito sa entablado si Mr. Gabriel Escobar para magbigay ng inspirational message sa ating lahat. Stay here, Vesper. Huwag kang aalis. Sa akin ka lang tumingin para hindi ka kabahan. Malambing na bulong ni Gabriel bago ito umakyat sa entablado. Good evening, ladies and gentlemen. I am so thrilled na makita kayong lahat. Congratulations sa tagumpay natin ngayong taon. I know sometimes we have ups and downs. Hindi naman yun mawawala sa negosyo. Pero ang importante, palagi tayong nakakabangon. Alam naman ninyo na excited ako palagi na ipagpatuloy ang legacy ng aking ina. She is my inspiration and mentor. Alam ko na may mga tao na nagdududa sa kakayahan ko. But I am happy to announce na welcome kayo sa organization ko. Willing ako magturo at magbigay, but in two conditions. I need honesty and loyalty. Nice speech, stepbrother. Pero paano ka susundin ng organization kung wala sa'yong mafia seal na ipinamana sa'yo ng mama mo? Sarcastic na sigaw ng matangkad na lalaki at ngumiti ito ng nakakaloko. What do you mean about that, outsider? Kalmado na tanong ni Gabriel at ngumiti ito. Huwag kang mayabang, Gabriel. Sigurado na mabubura ngayong gabing matamis mong ngiti kapag tinanggal ka na bilang mafia boss sa mga elder. Piko na sagot ng lalaki. Oh, really? Bakit naman nila ako tatanggalin? Dahil ikaw ang ipapalit? Sino ka ba? A nobody na mahilig dumikit sa mayaman para matawag na bilyonaryo. Galit na panghiinsulto ni Gabriel. Son, calm down. Respect your brother. Pareho ko kayong anak. Magkadugo kayo. Nakatayo na sabi ng matanda. Oh, really, father? Gusto mo na irespeto ko si Damian? Hindi mo ba nakikita na siyang nagsimula? Gusto niyang angkin ng posisyon na pinaghirapan ko. Galit na sagot ni Gabriel. Oh, brother. Nakakaawa ka naman. Ako pa rin ang favorite son ni Papa. Nakakaasar na sabi ni Damian. By the way, look at me, everyone. I have a very important announcement. Excited na ba kayo? Kunot noon na sumagot ang ibang bisita. Ang iba naman ay tahimik lang. Well, listen to me very carefully at pagmasdan ninyo ako na mabuti. Huwag kayong kukurap. Nakabungis-ngis na anunsyo ni Damian. Kinindatan pa si Gabriel. Last 2 days ago, naiwala ni Gabriel ang mafia seal na Golden Horse. Nahulog sa gitna ng kalsada habang nagpapatakbo siya ng motorbike. Kinakabahan na tumayo si Vesper matapos niyang marinig ang sinabi ni Damian. Nag-aalala na tinitigan niya si Gabriel. Ngumiti ito
at sumenyas na wag siyang matakot. Damian, hindi kami maniniwala sa mga sinasabi mo hanggat walang ebidensya. We need a solid proof na hindi ka nagsisinungaling. Maotoridad na paliwanag ng elder. I know, kaya nga inihanda ko lahat ng ebidensya. Pero bago ko ipakita, ipangako muna ninyo sa akin na tatanggalin ninyo sa organization si Gabriel at kahit kailan, hindi na siya pwedeng bumalik pa. Plus, mapupunta sa akin ang 50% ng kayamanan niya. Tuso na sagot ni Damian. You have my word. Pero parurusahan ka namin habang buhay na pagkakakulong kapag nagsinungaling ka. Kailangan mo rin lumuhod at humingi ng tawad kay Gabriel. Alam nating lahat na patas ang rules and regulations ng organization at bawal dito maging member ang traidor. Mapanganib na paliwanag ni elder. Deal! Mayabang na sagot ni Damian. Umakyat ito sa entablado. Binangga si Gabriel. Isunuksok ang USB drive sa laptop. Naiiyak na nagtakip ng mukha si Vesper nang mapanood niya sa TV screen na pinulot ng papa niya ang mafia seal. Gusto niyang tumakbo palabas pero hindi pwede. Nakaharang ang mga bisita. Galit na nagbubulungan. Totoo bang CCTV footage at hindi fabricated? Nakatitig sa mga mata ng IT na tanong ng elder. Yes, the CCTV footage is real. May nakalap din kaming video na pumunta sa squatter area si Gabriel para bawiin ang mafia seal. Pero hindi niya naabutan ng lalaki dahil umuwi sila sa probinsya. Kaya kinidnap niya ang dalaga na kasama niya ngayon. Magalang na sagot ng IT. Lalong lumakas ang bulungan at tinitigan si Vesper ng masama mula ulo hanggang paa. Okay, now where is the mafia seal? Kailangan natin makuha yun kaagad upang hindi tayo maunahan ng kalaban. Galit na sigaw ni Elder at matalim na tinitigan si Gabriel. Relax everyone. Look hawak-hawak ko ang mafia seal. Binili ko ng 2 milyon sa magulang ng fake girlfriend ni Gabriel. Natatawa na sagot ni Damian. Pinaikot-ikot pa sa palad ang golden horse. Come here, Damian. Ibigay mo sa akin ang mafia seal. Titignan ko kung totoo. Hindi makapaghintay na utos ni Elder. Tuwang-tuwa na lumapit si Damian. Excited na ibinigay ang mafia seal. Pinagmastang mabuti ni Elder ang golden horse. Inikot-ikot, tinutukan pa ng flashlight. Damian, sigurado ka ba na itong tunay na mafia seal? Nakakuyom ang kamao na tanong nito. Of course. Mabigat siya. Gawa sa 18K na ginto. Tignan ninyong mabuti. Kamukhang-kamukha siya ng company logo ni Gabriel. Mayabang na sagot ni Damian. Hinawakan ng ibang elder ang mafia seal. Kinagat at sinuring mabuti bago nagpa siya. Bueno, tawagin ng mga tagapagbantay. May ikukulong tayo ng mga tampalasan. Madilim ang anyo na utos ng pinakamatanda. Tuluyan ang pumatak ang luha ni Vesper nang matanaw niya ang 5 lalaki na matangkad at malaki ang katawan. Nanginginig na umakyat siya sa entablado. Niyakap ng mahigpit si Gabriel. I'm sorry. I'm so sorry. Hindi ko alam na importante ang gintong kabayo. Humihikbi na bulong niya. Don't cry. I won't leave you. Malambing na sagot nito. Pinunasan ng luha niya bago siya hinalikan sa pisngi, noo at buhok. Bravo! Gabriel, samantalahin mo ng ilang minuto na kasama si Vesper dahil mapupunta siya sa akin mamaya. Uubusin kong halimuyak niya. Nababaliw na sigaw ni Damian. At tumawa ito ng malakas nang tuluyang makapasok sa loob ng hotel ang mga bantay. Mga kasapi, ako si Rodolfo Cuevas, ang pinakamatanda sa organization. Isa ako sa gumawa ng rules and regulations. Kasama rin ako noong ipagawa ng lolo ni Gabriel ang mafia seal. Tandang-tanda akong hitsura nun. Tatak, bigat at hugis. Ako ang magpapatunay na peke ang mafia seal na hawak-hawak ngayon ni Damian. Nagulat si Damian at mga bisita. Tumigil si Vesper sa pag-iyak. Nagtataka na tinitigan niya si Gabriel. Elder, pakicheck mo ulit ang mafia seal. Baka malabo na ang mga mata mo. Imposible na magkamaling anak ko. Malumanay na pakiusap ng matandang lalaki.
Father, stop to your foolishness and greediness. I know nakasabot ka ni Damian dahil gusto mong makuha ang kayamanan ni Mama. Alam ko na may tauhan kayo sa villa, kaya alam ninyong bawat galaw ko. But I am not stupid to fall in your lousy trap. Galit na sigaw ni Gabriel at magka-holding hands na bumaba sila sa entablado. What do you mean, son? I don't understand. Stop lying, Father. Hindi ka pa ba masaya na pinagpalit mo sa ibang babae si Mama? Nakoma siya dahil itinulak siya sa hagdan ng kabit mo. Tapos ngayon, gusto ninyo akong pabagsakin. Gusto ninyong kunin lahat ng pinaghirapan ko. Galit na sagot ni Gabriel. Son, believe me, wala akong alam. Enough. Ayoko nang marinig mga kasinungalingan mo. Ayaw na kitang makita. Guard, hulihin ninyong mag-amang to. Istrikto na utos ni Gabriel. Teka sandali, wala kang karapatan na ipakulong ako dahil wala sa iyong mafia seal. Siguro nga peke itong hawak ko, pero pwede nating ipacheck sa goldsmith. Nakangisi na pagtutol ni Damian. Makukulong na? Mayabang pa rin. Bobo, puro hangin ang laman ng utak mo, kaya hindi ka umaasenso. Galit na sagot ni Gabriel at sinampal ito ng mafia seal. Look at this. Nasa akin ang original. 24 karat, solid gold with barcode. Naka-engrave pa secretly ang pangalan ni Mama. Ikulong na ninyo ito sa Bartolina. Ilipat ninyo sa selda kapag mabaho na. No! He set me up. Planado niyang lahat. Galit siya sa akin. Gusto niya ako mawala. Natatakot na sigaw ni Damian at tumakbo ito pero hinarangan ng mga bantay. Son, maawa ka sa kapatid mo. Umiiyak na pakiusap ng matandang lalaki. Lumuhod pa ito. Maawa? Naawa ba kayo kay Mama? Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagigising. Galit na sagot ni Gabriel at sinipa sa binti si Damian. Kneel and apologize to me now. No, hindi ka Diyos. Hindi ka rin hari. Bakit ako luluhod sa'yo? Matapang na sagot ni Damian at dumura ito. Sige, huwag ka lumuhod at humingi ng tawad. Hahayaan ko ang mga elder na parusahan ka. Nakangisi na sagot ni Gabriel. Bueno, nilabag ni Damian ang kasunduan at napatunayan natin na siya ang traitor sa organization. Ipinag-uutos ko na palayasin sa Victoria City ang buo niyang pamilya at mababankrupt ang maliit niyang negosyo. Luluhod din siya ng 5 oras sa munggo. Hindi siya pwedeng magsalita at uminom ng tubig habang nakaluhod. Istrikto na utos ni Rodolfo. Elder, bawiin mong sinabi mo. Pakiusap, huwag mo idamay ang pamilya ko. Wala silang kasalanan. Umiiyak na pakiusap ni Damian at lumuhod ito sa sahig. My decision is final. Importante ang palabra de honor sa organization. Taas noon ni sagot ni Rodolfo. Dalhin na ninyo sa Bartolina si Damian. Doon siya luluhod sa munggo. Wag! Maawa kayo! Ayoko! Umiiyak na sigaw ni Damian. Binuhat ito palabas ng hotel. Gabriel, tulungan mo ang kapatid mo. Ikaw ang mafia boss. Makikinig sila sa'yo. Nagmamakaawa na pakiusap ng matanda. Huwag ka na magsayang ng laway. Umuwi ka na sa kabit mo habang may oras pa. Kapag hindi ka nagmadali, mauunahan ka ng mga tagabantay. Malumanay na sagot ni Gabriel. Hinawakan nito ang kamay ni Vesper bago tumalikod. Saan tayo pupunta? Naglalakad na tanong ng dalaga. Sa kulungan. Panonoorin kong pagpasok ni Damian sa Bartolina. Umiigting ang panga na sagot ni Gabriel. Binuksan ng driver ang pinto ng limousine. Pumasok sila sa loob. Are you happy now, Gabriel? Palagay mo ba nanalo ka na? Never. Kahit kailan, hindi ka mananalo dahil hindi na magigising ang mama mo kahit parusahan mo ako araw-araw. Mayabang na sigaw ni Damian. Nakaluhod ito sa munggo. May sugat ang mga tuhod. I am always the winner. I never lose. Do you think you can hurt me? Using my mother condition? Of course not. You will never hurt me, Damian. Matagal na akong nakaupo sa trono at yumayabang lalong kayamanan ko. But you are still here in the lowest. Hindi ka na makakabangon. Dito sa Bartolina, magtatapos ang kwento mo mag-isa. Hindi ka bibisitahin ng pamilya mo dahil takot silang makulong.
Nakakainsulto na sagot ni Gabriel at ngumiti ito ng matamis. You're funny, stepbrother. Pareho tayo ng kapalaran na mamamatay mag-isa dahil walang babae na magkakagusto sa'yo dahil arogante ka at mayabang. Ayaw ng mga babae sa Mafia King. Habang buhay ka malulungkot. Mamamatay na mayaman pero walang tagapag. Tumahimik ka, baliw! Naiinis na sigaw ni Vesper. Gwapo si Gabriel at mabango. Matipuno siya katulad ng mga artista. Sigurado ako na maraming babaeng may gusto sa kanya. And one more thing, hindi siya nakakatakot dahil hindi siya lunatic na katulad mo. Umuwi na tayo, Gabriel. Huwag mo na ulit kakausapin ng abnoy na yan. Yes, my lady. Umuwi na tayo. Kanina pa ako nagugutom. Malambing na sagot ng binata. Hinapit ang bewang ni Vesper at hinalikan ito sa noo bago sila naglakad palayo sa Bartolina. Magkatabi na umupo sila sa likod ng limusin. Vesper, tawagan mo ng parents mo. Here's your cellphone. May load na yan. Nakakonect na rin sa wifi. Malambing na paliwanag ni Gabriel. Thank you so much. Nakangiti na sagot ng dalaga at hinalikan ito sa pisngi. Namula ang mukha ni Gabriel, kagat-labi na ngumiti ito. Masaya na tinawagan ni Vesper sa video call ang mama niya. Hello anak, bakit ngayon ka lang tumawag? Ang dami kong text, hindi ka sumasagot. Nag-aalala kami sa'yo. Hindi mapakali na tanong ni Vera. Sorry po mama, naputol ang charger ko. Kanina lang dumating ang order ko sa Shopee. Nakangiti na pagsisinungaling ni Vesper. Kumusta po kayo? Naku, anak, ang daming nangyari. Pumunta rito ang may-ari ng gintong kabayo. Binigyan kami ng 2 million. Ayaw nga naming tanggapin pero iniwan niya. Hindi pa nga namin binabawasan kasi iniisip namin na makapatibong to. Baka idemanda kami. Baka pagbintangan kami na magnanakaw. Nag-aalala na sagot ni Vera. Don't worry mama. Huwag ka matakot. Hindi ka idedemanda ng may-ari ng gintong kabayo dahil mabait siya. One day, pupunta kami riyan sa probinsya. Nakangiti na sagot ni Vesper. Talaga? Kilala mo siya? Hindi makapaniwala na tanong ni Vera. Pumunta siya sa bahay. Sinabi ko na pumunta kayo sa probinsya, kaya pumunta siya riyan. Nakayuko na sagot ni Vesper dahil nakatitig sa mukha niya si Gabriel. Ah, kaya pala. Pero bakit ang ganda mo ngayon? Mukhang mamahalin ng suot mo na kwintas. Nagdududa na tanong ni Vera. Pumunta po ako sa family gathering ng katrabaho ko. Pauwi na po ako. Nakasakay ako sa taxi. Good night po. Tatawagan kita ulit bukas ng umaga. Nakangiti na sagot ni Vesper upang hindi ito magduda. Good night anak. Mag-ingat ka. I-chat mo ako pagkarating mo sa bahay. Okay po. Malambing na sagot ni Vesper bago niya pinatay ang cellphone. Vesper, how did you know that I am a good person? Nakatitig sa mga mata niya na tanong ni Gabriel. Hinawakan ng baba niya. Napagtanto ko kanina na mabait ka. Kinidnap mo ako para hindi ako makuha ni Damian. You saved me, Gabriel. Alam ko rin na tauhan mo ang 3 lalaki na pumunta sa bus station. Inutusan mo sila na palitan ng replika ang gintong kabayo. I'm sorry for judging you for the first time I saw you. Hindi ko sinasadya. Hindi ka nagpaliwanag eh. Hinayaan mo ko na husgahan ka. Malambing na sagot ng dalaga. Nakipagtitigan siya sa binata at hinaplos ang pisngi nito. Good. Natutuwa ako na hindi ka tanga. Malamig na sagot ni Gabriel. Nag-iwas ito ng tingin at lumayo. Pupunta tayo sa bahay ni Mama. Doon tayo kakain ng dinner. Nakangiti na tumango si Vesper. But deep inside, kumikirot ang puso niya dahil sa pag-iwas ni Gabriel. Good evening, sir! Nakangiti na bati ng maid. Yumuko pa ito. Good evening. Magdala ka ng food sa room ni Mama. Doon kami kakain. Kasuwal na sagot ni Gabriel at naglakad ito papunta sa elevator. Humahanga na pinagmasdan ni Vesper ang malawak na villa. Moderno ang design. Nakakalula ang mataas na ceiling. Kumikinang ang mga gamit. Halatang mamahalin. Do you like the place? Pinipindot ang elevator button na tanong ni Gabriel. No, umiiling na sagot niya. I admit, maganda at malawak itong villa. Pero hindi ako mahilig sa malaking bahay. Really? Nakataas ang kilay na tanong nito. Hinila siya papasok sa elevator.
Yes, tumatango na sagot niya. Gusto ko bungalow. Kasya kami ng pamilya ko. Ayoko ng malaking bahay. Takot ako sa multo. Okay, pero paano kung makapag-asawa ka ng mayaman? Tatanggapin mo ba? Payag ka ba na tumira sa ganito kalaki na villa? Nakatitig sa mukha niya na tanong ni Gabriel. Imposible. Dilat ang isip at mga mata ko sa katotohanan na hindi ako makakapag-asawa ng bilyonaryo. If ever na yumaman ako, uunahin ko magnegosyo para maging stable ang buhay namin forever. Honest na sagot niya. Good. Nakangiti na sagot ni Gabriel. Inakay siya papasok sa malawak na kwarto. Good evening, sir. Nakangiti na bati ng nurse. Normal ang vital sign ni Ma'am Victoria. Nagre-response rin ang utak niya sa machine. Malaki ang chance na magising siya. Maraming salamat sa pag-aalaga mo kay Mama. Claudia. Malumanay na sagot ni Gabriel. Nilapitan nito ang magandang babae na nakahiga sa kama. Hello, Mama. Kumusta ka na? I want you to meet my girlfriend, Vesper Mendoza. Girlfriend? Ibig sabihin, shota ako ni Gabriel? Wow! Ang bilis! Hindi ko man lang alam. Kinikilig na bulong ni Vesper. Gaga, hindi ka shota ni Gabriel. Ang ibig niyang sabihin, babaeng kaibigan. Nakatikwas ang nguso na sigaw ng isip niya. Vesper, lumapit ka rito. Huwag kang mahiya. Malumanay na utos ni Gabriel. Nakangiti na lumapit siya at malambing na nagsalita. Hello po. Magandang gabi. Natutuwa po ako na makilala ka. Gusto ko po sanang magmano pero hindi pwede. May dextrose yung kamay mo. Kapangalan mo po ang coffee shop na pinagtatrabahuan ko. Igagawa po kita ng Victoria Latte pagkagising mo. Naninikip ang dibdib na tumingala si Gabriel nang pisilin ni Vesper ang kanang palad na Victoria. Sir, mabuti po nagdala ka ng bisita. Mapapabilis ang recovery ng isip ni Ma'am Victoria kapag lagi siyang kinakausap. Malumanay na paliwanag ni Claudia. Maybe. Pumunta ka na sa kwarto mo, Claudia. Kami nang magbabantay kay Mama. Formal na sagot ni Gabriel. Okay, good night. Nakangiti na sagot ni Claudia. Yumukod ito bago lumabas ng kwarto. Vesper, maghugas tayo ng kamay bago kumain. Malumanay na utos ng binata. Magkatabi na naghugas sila ng kamay sa lababo. Kumain sila malapit sa kama ni Victoria upang maamoy nito ang iba't ibang aroma ng pagkain. Vesper, sa kabilang kama ka matulog. Ako na sa couch. Malumanay na utos ni Gabriel. Nakakahiya. Ikaw nang matulog sa kama. Mamaya pa ako matutulog pagkatunaw ng kinain ko. Nakangiti na sagot ng dalaga. Namimili ito ng libro sa shelves. Anong book ang paboritong basahin ng mama mo? Mahilig siya sa mga inspirational romance. Nakatitig sa mukha niya na sagot ni Gabriel. Okay, babasahan ko siya ng kwento. Matulog ka na. Ako na muna magbabantay sa kanya. Nakangiti na sagot ng dalaga. Umupo siya sa sofa, malapit sa kama at nagsimulang magbasa. Pumikit si Gabriel. Pinapakinggan ang bawat salita na lumalabas sa bibig ni Vesper. Good morning, Mama. Ang himbing ng tulog ni Vesper. Nakatulog siya sa pagbabasa ng kwento. Nakangiti na bulong ni Gabriel sa kaliwang tenga ni Veronica at hinalikan nito sa noo. Iiwan muna kita saglit. Andito naman si Claudia at Dr. Santos. Hinawi niya ang buhok na nakatabing sa mukha ni Vesper bago ito binuhat. Inaantok na dumilat ang dalaga. Napasinghap ito ng masilayan ang gwapong mukha ni Gabriel. Ibaba mo ako. Hindi ako lumpo. Nakakahiya sa mama mo. Namumula ang pisngi na utos nito at pumadyak. No, ihahatid kita sa guest room. Kagabi pa nangangalay ang leeg mo at bewang dahil nakatulog ka na nakaupo. Malambing na sagot ni Gabriel at nagsimulang maglakad. Put me down! Ano ba? Ang OA mo! Mariin na utos ng dalaga at kinurot ang kaliwang braso ni Gabriel. Aw! Masakit! Hahalikan kita kapag hindi ka tumigil. Ano ka? Sinuswerte? Nakasimangot na sagot ni Vesper at kinurot ulit si Gabriel. Nasasaktan ng umisi ang binata at hahalikan sana si Vesper pero pinitik nito ang mga labi niya at kinagat siya sa dibdib. Nasasaktan na sumigaw siya at binitawan ito. See? I told you, you can't kiss me. Hindi ako cheap. Taas noon na sabi ni Vesper.
Tinalikuran si Gabriel. Pinuntahan si Veronica. Hello po, tita. Good morning. Pupunta po ako ngayon sa Victoria Latte. Mamayang gabi na pong uwi ko. Vesper, ihahatid na kita. Nakatitig sa mga mata niya na sabi ni Gabriel. Wag na. Maiwan ka na rito. Bantayin mo si tita. Sanay ako sumakay ng jeep. Malumanay na sagot niya at naglakad siya palabas ng kwarto. Pumunta siya sa gas room. Maliligo at mag-aayos. Kinarga ni Gabriel si Vesper nang lumabas ito sa gate. Kumakawag ang mga paa na ipinasok niya sa kotse. Pwisit, pakilomero ka talaga. Tapos na ang problema mo. Nasa iyo ng gintong kabayo. Bakit ayaw mo pa akong palayain? Galit na sigaw ni Vesper. Hindi sumagot si Gabriel. Seryoso na nagmaneho ito papunta sa Veronica Latte. Masama ang loob na lumabas ng kotse si Vesper. Kumunot ang noo niya nang yumukod sa harapan niya si Gerald, ang 42 years old na security guard. Good morning po, ma'am and sir. Nakangiti na bati nito. Kuya Gerald, huwag mo ko tawaging ma'am. Waitress lang po ako. Magkatrabaho tayo. Nahihiya na sagot niya. Pero kasama mo si sir. Siyang may-ari nitong Veronica Latte. Nagulat si Vesper sa sagot ni Gerald at dahan-dahan na tinitigan niya si Gabriel. Yes, I am the owner. Taas noon na sagot nito at inakay siya papasok sa loob. Good morning, Sir and Vesper. Magalang na bati ng mga employee. Good morning. From now on, itatrato niyo si Vesper katulad ng pagtrato ninyo sa akin. Because she is my fiancé. Seryoso na sagot ni Gabriel. Nakataas ang kilay na tumango ang mga employee. Nahihiya na yumuko si Vesper at mabilis na tumakbo palabas. Sinundan siya ni Gabriel. Ipinasok siya sa loob ng kotse. Let me go! Nababaliw ka na! Hindi mo ako fiancé. Hindi mangyayari yun kahit kailan. Galit na sigaw ng dalaga. Sasampalin sana niya si Gabriel pero mahigpit na hinawakan nito ang mga braso niya at isinandal siya sa upuan. I know it's really hard for you to accept it, but you don't have a choice. My enemies, they will hunt you down and your family. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nakukuha. Hindi ko obligasyon na protektahan ka, pero naaawa ko sa'yo. Ayaw ko na matulad ka kay mama. Nakahiga sa kama. Hindi alam kung kailan magigising. Napaiyak si Vesper sa sagot ni Gabriel at malungkot na tinitigan ito. Hindi ako member ng mafia. May iba pa namang paraan para hindi nila ako huntingin. Wala akong ninakaw. Hindi ako traidor. Kasalanan to ng papa mo. Gutom na gutom siya sa ginto. You know our secret. Nakita at nakilala mo lahat ng elders. Kung ayaw mo akong pakasalan, kailangan mong mag-training sa underground. Kailangan mong makuha ang tiwala nila. Pagsisilbihan mo sila, gagawin ka nilang alipin. Once na umalis ka sa poder ko, wala na akong magagawa para sa'yo. Choose your fate, Vesper. Sarap o hirap? Hindi ko alam. Pero, totoo naman ang sinasabi mo, di ba? Napoprotektahan mo ang pamilya ko? Kasi sobrang importante nila sa akin. Umiiyak na sagot niya. Oo, pinoprotektahan ko ang pamilya mo. Last 3 days ago pa. Nakabantay sa kanilang ibang tauhan ko. Nakatitig sa mga mata niya na sagot ni Gabriel at pinunasan ng luha niya. Talaga? Maraming salamat. Nakangiti na sagot niya at hinalikan ito sa pisngi. Umigting ang mga panga ni Gabriel at pinisil ang lower lip niya. Ganito ka ba palagi kapag natutuwa? Nang hahalik? No. Umiiling na sagot niya. Ikaw ang kauna-unahang lalaki na hinalikan ko. Hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend. Good. Nakangiti na sagot ni Gabriel at bigla siyang hinalikan. Kinakapos ng hininga na suminghap siya at itutulak na sana ito pero lalo siyang dinikdik sa upuan. Hindi siya makagalaw. Uuwi na tayo. Hindi ka na muna papasok sa Victoria Latte. Malambing na bulong ni Gabriel bago ikinabit ang seatbelt. Good evening, tita. Ang ganda po pagmasdan ng full moon. Bilog na bilog po at sobrang kinang. Kanina pa po nakatitig sa buwan si Gabriel. Nakangiti na paliwanag ni Vesper. Minamasahin niya ang palad ni Veronica. Isang buwan nang nakalipas, simula noong nag-propose sa kanya si Gabriel.
Nakabalik na rin sa Manila ang pamilya niya. Normal naman ang lahat. Nakatira siya sa villa. Inaalagaan si Veronica. Umaasa siya na magigising ito. Kumabog ng mabilis ang puso niya nang gumalaw ang daliri ni Veronica at dahan-dahan itong dumilat. Gabriel! Gising na si tita! Hindi makapaniwala na sigaw niya. Lumingon si Gabriel sa kama at tumakbo ng mabilis. Mama, finally you're awake. Umiiyak na sabi nito at hinalikan si Veronica sa noo. Tinawag ni Vesper si Claudia at Dr. Santos. Maingat na chinek ni Dr. Santos si Veronica at ang vital signs nito. Wow, this is a miracle. Sobrang tapang mo, Veronica. 3 taon kang nakipaglaban sa coma. Normal ang vital sign mo pero imo-monitor ko pa rin ang paghinga mo at titignan ko kung pwede nang tanggalin ang mga tube. Nagising ako dahil sa maya't maya na pakikipag-usap ninyo sa akin. Naririnig ko lahat ng sinasabi ninyo. Nararamdaman ko na sinusuklayan ako ni Vesper. Minamasahe niya mga kamay at pa ako. Noon ko pa gustong gumising pero hindi ko pa kaya. Paus na paliwanag ni Veronica. Thank you so much. Gumising ka na, Mama. Sobrang saya ko. Umiiyak na sagot ni Gabriel. Oh son, I miss you so much. Emotional na sagot ni Veronica at niyakap ito ng mahigpit. 11 PM nagising pa rin kayo. Vesper, akitin mo na matulog si Gabriel. Alam ko na puyat kayo palagi. Naririnig ko na binabasahan mo ako ng romance story. Pumunta na kayo sa kwarto para makapagpahinga. Andito naman sa tabi ko si Claudia at Dr. Santos. Tita, dito po kami palagi natutulog sa kwarto mo. Saka na po kami matutulog sa ibang room kapag malakas ka na. Masaya po kami na bantayan at alagaan ka. Nakangiti na sagot ni Vesper. Nako, huwag matigas ang ulo. Sige na, pumunta na kayo sa ibang room. Mag-usap kayo ni Gabriel. Alam ko na may business proposal kayo na pinagtatalunan. Naririnig ko kayong nagbubulungan. Malumanay na sagot ni Veronica. Pero makakapaghintay po. Tinakpan ni Gabriel ng palad ang bibig ni Vesper at hinapit ang bewang nito. Yes po, Mama. Mag-uusap kami. Thank you po sa blessing. Nahihiya na yumuko si Vesper. Magka-holding hands na lumabas sila ng kwarto. Dumiretso sila sa master's bedroom. Gabriel, bitawan mo ang kamay ko. Sa guest room ako matutulog. Kinakabahan na sabi ni Vesper. No, dito tayo matutulog. Kailangan mong masanay na magkatabi tayo. Gusto ni Mama na magpakasal na tayo. Hindi mo ba naramdaman kanina na excited siyang magkaapo? Nakatitig sa mga mata niya na sagot ni Gabriel at dahan-dahan itong lumapit. Nagdikit ang ilong nila. Sus, lumayo ka. Advance ka mag-isip. Ang sabihin mo, ikaw ang excited magkaanak. Namumula ang pisngi na sagot ni Vesper at itinulak si Gabriel kaya magkayakap na bumagsak sila sa kama. Yes, excited akong magkaanak. I need an heir. 30 years old na ako. I'm still a virgin. You're so lucky to have me. Pilyo na sagot nito at kumindat pa. Che, hindi ako naniniwala na virgin ka pa. Alam ko na mahilig sa babaeng mafia boss. Kinikilig na sagot ni Vesper pero hindi niya ipinahalata. Try me. Palaban na sagot ni Gabriel at niyakap lalo siya ng mahigpit. Ayoko nga. Hindi pa kita sinasagot. Lumayo ka sa akin. Tumikom ang bibig ni Vesper at kusang pumikit ang kanyang mga mata nang bigla siyang halikan ni Gabriel. Madalang silang mag-usap romantically. They never said I love you to each other pero naiintindihan nilang isa't isa. Minsan, mas masarap magmahal by action kaysa pangako na peke naman. Oh damn. Your lips are so sweet, Vesper. And I know the first time you threw my money in my face, you were mine because I know you're not a gold digger. Malambing na bulong ni Gabriel sa kaliwa niyang tenga. Hindi ko muna pipitasin ang bulaklak mo. Ayaw ko na magalit ang parents mo. After wedding tayo mag-honeymoon. Pupunta tayo bukas sa bahay niya. Mamamanhikan ako. She closed her eyes. Dinamang init at pagmamahal na hindi nila masabi
sa isa't isa. Wakas, maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa aming kwento. Hanggang sa muli! Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.